Hinihiling ko sa Diyos, hinihiling ko sa Ama, maawa ka. Itinataas ko ang aking mga kamay, basbasan mo ang lahat ng nangaririto. Narito na tayo, mga kapatid. Huwag kayong uuwi na hindi niyo nakukuha ang basbas, pag-ibig at pagmamahal. Sabihin na ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong karaingan ngayong narito siya. Apuhapin ninyo siya, magmakaawa kayo sa Kanya. Hindi ko alam ang mga suliranin ninyo, pero ang alam ko, ano man yan, kaya po ng Diyos na lunasan. Kailangan lang sa atin itiwala, pag-asa, pananampalataya. Ibabahan niya sa atin ang Kanyang banal na Espiritu. Ibabahan niya sa kapulungan ito ang isang malakas na kapangyarihan na siyang pupukaw sa ating damdamin para tayo magpanibagong sigla at magpanibagong lakas at hawakan nating buong giting at tatag ang pananagutang tinanggap natin sa Diyos. Darating na si Kristo. Yan po ang dahilan ng aming pag-aayos sa iglesia. Pati buhay, lalo na. Pamumuhay. Hindi kayo lugi. Mapagod kayo, mapuyat kayo, mga kapatid. Pagdating ni Kristo, kasama kayo. Mula sa lahat ng dakong naabot ng iglesia, si Kristo'y darating. Malapit na ang araw ng pagliligtas, paiiwan ka pa ba? Dahil kukunin ni Kristo kahit saan man naroon ang Kanyang mga hinirang, tiyak na kasama kayo, tiyak na kasama ang lahat ng nasa iba't ibang panig ng daigdig. At doon, magkakasama-sama sa piling ng Diyos sa bayang banal. Para wag lang magkahiwalay magpakailanman. Alam kong nakatingin siya ngayon sa atin. Ama, tignan mo mga hinirang mo. Sila'y sa iyo. Ano man ang mangyari, hindi ka nila tatalikuran, Ama. Pagka dumating ang lahat ng suliranin, tatawag sila sa iyo. Huwag mong pababayaan ang mga anak mo ito. Pagka sila'y malinis ng landas, tapikin mo agad. Hilahin mo, ibalik mo sa iyo. Pag sila'y manghihina at kukulangin ng lakas, bigyan mo sila ng pag-asa. Itulak mo sila para sila'y makapagpatuloy. Tapusin nila ang kanilang takbuhin. Ang may tungkulin, huwag nilang bibitawan ang kanilang karapatan. Ito ang kanilang pamana na ibinigay ng Diyos para kanilang iharap sa araw ng paghukom. At hinihiling ko sa Diyos, hinihiling ko sa Ama, maawa ka. Itinataas ko ang aking mga kamay, basbasan mo ang lahat ng nangaririto. Tanggapin mo sila, Ama. Tulungan mo silang makapanindigan hanggang sa wakas, maging wakas ng buhay o wakas ng sanglibutan ito.
Pagka tayo nakalampas sa mga tukso, sa mga tentansyon, sa buhay natin, nagawa natin yung pagbabagong buhay na hinahanap sa atin ng ating Panginoong Diyos, nakatitiyak tayo, gagantimpalaan tayo ng putong ng buhay. Kanino po yan ibibigay? Doon sa mga nagtagumpay sa kanilang pagkaiglesia ni Kristo. Yan ang ating dapat na maisakatuparan. Dapat talaga nating magawa yung pagtitiis. Dapat talaga nating magawa yung pagtityaga. Kinakailangan talaga sa atin na tayo ay laging matatag at matibay sa ating pananampalataya para ang lahat ng mga bagay na ito na ating masasagupa ay ating malampasan at makarating tayo doon sa hangganan. Kaya kung merong napakahalaga na dapat magawa ang bawat isa sa atin, makumpleto natin ang ating takbuhin na kahit na anong pagsubok, kahit na anong suliranin, kahit na anong pag-uusig at anumang mga tiisin ang ating nasasagupa sa buhay na ito, ay mapagtagumpayan natin ang lahat ng yan para tayo makarating sa hangganan. Alam nyo, yung pagsunod, napakahalaga. Kaya yung mga kalooban ng Diyos na dapat nating gawin, gawin natin yun. Lahat tayo, gawin natin yun. Sapagkat hinahanap ng Diyos sa atin yan para tayo makakumpleto ng ating takbuhin at makarating tayo sa hangganan. Ang kinakailangan sa atin, huwag tayong hihiwalay, huwag tayong tatalikod sa ating Panginoong Diyos, mamalagi tayo na tayo ay nasa loob ng Kanyang bayan. Huwag nating iiwan ang ating pagkaiglesia ni Kristo. Mahalin natin ang ating pagkaiglesia ni Kristo. Huwag nating bibitawan itong ating kahalalan para tayo makatiyak ng kaligtasan sa araw ng paghukom. Marami na kayong pinagdaanan. Marami ng pagsubok ang dumating sa ating buhay. Maraming suliranin ang humadlang sa atin. Baka ang iba sa atin ay nagkaroon pa ng mabigat na problema sa ating hanap buhay o kaya mismo sa ating kalusugan. Pero ito tayo. Bakit tayo naririto? Dahil doon sa kapangyarihan na ibinibigay sa atin ng ating Panginoong Jesucristo na yan ang tinatanggap natin sa ating pagsamba. Kaya ang pagsamba hindi dapat pabayaan. Sapagkat dito, natatanggap mo yung kapangyarihan ng magbibigay sa iyo ng lakas, magbibigay sa iyo ng pagtatagumpay para maitaguyod ang paglilingkod na ito. Magagawa natin yung imposible, mga kapatid, sapagkat nasa atin yung lakas at pagtatagumpay na mula sa ating Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, yan ang ginagawa ng maraming iglesia ni Kristo. Kaya sila nakapananatili, sapagkat sila ay nagtitiwala sa Diyos. Kaya nakita ninyo, maraming kapatid tayo ang mapanalanginin. At hindi lang basta nananalangin, nagpapanata. Yung iba, hindi nakukontento na doon lang sa bahay nila ginagawa yung kanilang mga panalangin at pagpapanata, nagtutungo sa gusaling sambahan. Sapagkat alam nila ito ang tahanan ng Diyos. Dito nakatuon ang kanyang paningin, ang kanyang pandinig. Dito niya diringging unang-una yung mga pagtawag ng kanyang mga lingkod, lalo na sa panahon ng kanilang pagsamba. Bakit hindi natin gawin yun? Natatakot kayo sa haharapin nating mga bagay na hindi pangkaraniwan sa darating na taon? May Diyos tayo. Nakahanda siyang tumulong sa atin. Nandyan din ang ating Panginoong Jesucristo. Hindi lang para tayo ipamagitan sa Kanya. Bibigyan niya tayo ng lakas. Bibigyan niya tayo ng pagtatagumpay para natin maiusad itong sagutin natin ito. Itong ating takbuhin ito. At makarating tayo sa hangganan. Ang kailangan lang ay magtiwala. Ang kailangan lang ang bawat isa sa atin ay manalig sa magagawa ng ating Panginoong Diyos at ng ating Panginoong Jesucristo. Ang kinakailangan pala sa pagtakbo natin ay ano raw? Ubos lakas. Kaya pala, ikinakampanya natin sa iglesia yung kinakailangan nating ipagtagumpay ang lahat ng gawain sa loob ng iglesia. Kahit na meron tayong nasasagupang problema, kahit meron tayong suliranin sa buhay,
yung ating paglilingkod, ang ating pinagbubuti. Ano dahilan? Yun ang sinasabi sa atin ni Apostol Pablo. Yung katulad ng ginawa niyang pagtakbo, sana kaawaan tayo ng Diyos, mga kapatid. Magawa natin ito, matapos din natin ang atin pong takbuhin. Yung pamiminta kasi, anong meron kayong suliranin? Kayo ba'y biniyaya ng Diyos? Buhay kayo, masigla kayo, payapa kayo, ligtas kayo sa lahat ng bagabag, sa lahat ng sakuna, ligtas kayo sa karamdaman, ligtas kayo sa lahat ng kapigatian, mga dalamhati, kaapihan. Oh, Panginoon nyo pasasalamatan. Lalapit ba kayo kay San Pablo? Lalapit ba kayo kay San Pedro? Lalapit ba kayo sa isang santo? Mga nilikha. Lalapit ba kayo kay Birig Maria at sasabihin nyo, salamat po sa iyo? Walang galang kayo! Hindi ba nyo nalang bubuhay sa inyo, Diyos? Hindi ba nyo nalang nagbibigay buhay sa inyo, Diyos? Kung gayon, anong dapat gawin? Diyos ko, napakalaki ng pag-ibig mo sa akin. Ako isang taong nagkakamali at gumagawa ng kamalian. Hindi kita napupurihan ng tapat sa aking pamumuhay. Gayunman, nananatili ang iyong pag-ibig sa akin. Binibigyan mo ako ng ikabubuhay sa araw-araw. Ako'y payapa, ako'y tahimik, wala akong sakuna, ligtas ako sa batang ulo, sa mga masamang tao, sa mga hostitang, ligtas ako sa kapamukan. Diyos ko, tulungan mo ako, mapapurihan kita. Ang buhay ko'y makaluwalhati sa iyo, upang ang pag-ibig mo sa akin ibatugong ko. Aman Diyos, ang lahat ng ito'y inihahain ko sa iyo, tinihandog ko sa iyo, sa pangalan ni Jesucristo, ng aming tagapagligtas. Nakapagpasalamat kayo. Bakit kay Santa Maria kayo paparo? Bakit sa Santo? Yung ba lumalang sa inyo? Yung ba nagbibigay buhay sa inyo? Wala tayong kalang at wala kayong pitagan, nagkakasala tayo sa ginagawa natin yan. Kaya't magbangon tayo, mga kapatid at mga Pilipino, mga kababayan. Magbangon tayo sa pagkatapagihan. Yakapin natin ang ating Ama. Yakapin natin ang ating Diyos. Sinaantay niya tayo sa lahat ng sandali. Sinasabi niya sa atin, anak, ikaw'y napakamahisap. Inaligaw ka. Gayon may inaantay kita, magbalik ka sa akin. Bumalik tayo. Bumalik tayo. Sabihin natin sa Kanya, patawarin mo kami. Hindi namin nalalaman ang aming ginagawa. Salamat sa iyo, nagbigay ka ng ilaw. Nagbigay ka ng liwanag at ikay nakilala ko. Ako'y bumabalik sa iyo, patawarin mo ako. Ako'y tulungan mo at maglilingkod ako. Hanggang ako'y nabubuhay ay alalayan mo ako sa araw-araw. Matupad ko ang bawat gusto mo. Ito ang pananampalatayang itinuturo ni Jesucristo ng ating Panginoon ng mga apostol. Hindi yan ang pananampalataya na itinuturo ng mga taong lumilito at gumagawa ng balita at buhay. Hindi. Lumapit kayo sa Kanya. Opo, sa Kanya kayo lumapit.